Check. 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 Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, ang ating paksa na pinag-aaralan, ito ang ating series for the last few months. At ating maalala, isang sulat ito na sinulat ni Pablo sa mga minamahal niyang mga taga-Efeso. Second journey, nagbumisita siya. Noong third journey ni Pablo, napakatagal, ilang taon, halos 3 taon siyang nangaral doon. At ngayon, pinapaalala niya ang mga blessings na natanggap nila mula sa Panginoon at hinamon na mamuhay na karapat-dapat sa napakaraming biyaya na na kanilang tinanggap at atin ngayon pinag-aaralan. Nung last time, nakita natin yung second part ng chapter 2, believers, tayo bilang mananampalataya, huwag natin kalimutan yung pinanggalingan natin. No? Bagamat hindi maganda na paulit-ulit natin binabalikan, pero merong mga times na ang regular, kumbaga flashback ng ating pinanggalingan, mas lalong iigting ang biyaya ng Panginoon as we recall our sinful life bago tayo naging mananampalataya. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Dadako na tayo ngayon mga kapatid. Chapter 2 pa rin, verses 14 to 18 tayo. 14 to 18, as you can see in our screen. Babasahin ko ito sa inyong pagdinig. This is the Word of God. Verse 14 and following. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayoy gumawa ng kapayapaan at kanyang pagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan at siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit, sapagkat sa pamamagitan niya kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Manalangin muna tayo, hilingin natin ang pagpapala ng Panginoon bago natin pagbulay-bulayan ang Kanyang salita. Our loving Heavenly Father, tunay nga, as we look back sa aming pinanggalingan, we marvel at Your grace. At ngayon pong umagang ito, patuloy niyong ipahayag sa amin ang dahilan kung bakit dumating ang aming Panginoong Jesus bilang kami na inyong bayan at inyong tao ay magkaisa at mamayani ang kapayapaan sa aming kalagitnaan, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung tinatawag na Global Peace Index. Sa buong mundo pala ay nirank yung lahat ng mga bansa, more than 160 countries, at inassess nitong grupo na ito na tinatawag na Vision of Humanity, at base doon sa assessment nila, nagkaroon sila ng index. Kaya ang tawag nga Global Peace Index. In short, itong index na ito raw yung pinaka-leading measure ng kapayapaan sa buong mundo. No, yung pinaka-leading measure, marami silang mga indicators, pinagsama-sama ito, and nagkaroon ng isang index. At nirank ang lahat ng mga bansa from the most peaceful, number 1, to the most or to the least peaceful. At alam nyo ba, ang top 3, mga kapatid, Ireland or Iceland, Ireland, and New Zealand. No, yan pala ang 3 pinakapayapa ayon dito. At alam nyo ba kung pangilan ang Pilipinas out of 163 countries na inassess? 103 tayo. Nasa bottom half. Eh, hindi pa siguro kasama yung 2026.
ng mga pangyayari sa ating bansa. So, ewan ko kung anong mangyayari sa next ranking next year. Hinahanap talaga ng mundo ang kapayapaan. Kaya nga, may mga ganitong index, ano? At ayaw natin tumira sa magugulong mga lugar at mga bansa. At ito talaga ang aspiration ng mundo, naghahanap ng kapayapaan. Kaya napakaganda ng ating teksto. Napansin nyo ba, yung salitang kapayapaan, peace, at one, isa. Yung two words na yon, 4 times na ginamit in this short 4 verses. No? 4 times kapayapaan, 4 times isa. No? At ito magpapakita sa atin nung trust, no? Kumbaga, nung burden ng ating tekstong pag-aaralan ngayon. At nung unang iglesia, ang naging sanhi nung discord o nung di pagkakasunduan, ang isa, no, sa pinakamahalagang naging sanhi, ay yun ngang presensya ng mga Hudyo at mga Hintil. No, kahit sa Book of Acts, ano, pinag-aaralan natin yan, at makikita natin na nagkaroon ng mga tension, no, dito sa unang iglesia. Dahil biglang yung predominantly Jewish churches ay biglang pumasok yung mga Hentil. At kitang-kita nga yan sa Book of Acts. Ano? Usually, mangangaral si Pablo sa sinagoga, mga Hudyo maliligtas, pero meron din mga Hentil na papangaralan at nung bandang huli, mas dumami pa nga yung mga Hentil. So, anong mensahe na gusto nating makita dito, mga kapatid? Ito ang ating pag-aaralan, that tayo ay humanga, that we marvel at the unity of believers of diverse backgrounds inside the church. Na humanga tayo na may mga mananampalataya na iba-iba ang mga background, iba-iba ang pinanggalingan, iba-ibang lahi, iba-iba ang karanasan, and yet nasa loob ng iglesia. Pag minsan, we take that for granted. No? Okay, tayo mga members ng church, but sana dito makita natin, hindi natural na magkasama-sama ang mga taong magkakaiba, ang edad, ang background, ang trabaho, sa ganitong klase ng kalipunan. Sana humanga tayo rito. Tingnan natin yan sa ating teksto. Una sa lahat, pansinin natin na ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos, yung redemption, leads to human harmony, peace and harmony. No, ang kaligtasan ay nagbubunga din ng kapayapaan at magandang samahan sa mga naliligtas. Okay, Ephesians 2 verse 14, tingnan natin. Dito galing sa akin, sana makita natin kaagad sa kanyang salita. For, di ba kanina, remember, alalahanin nyo, ito kayo dati, and by the way, kung nyo maalala, yung word na remember, yun lang ang indicative, yun lang ang imperative, yun lang ang utos from chapter 1 hanggang, I think, chapter 3. No, yung first part ng Efeso, isa lang ang utos. Puro indicatives, ano? Remember. Alalahanin nyo. Okay? Now, ituloy natin yung pag-alala, no, sa verse 14. For, given all of this, na ito yung ating pinanggalingan, He Himself, the Lord Jesus Christ, He Himself is our peace. Doon, first time, ginamit yung peace, ano? He Himself. At sa original, ay ito yung nauuna talaga. Parang English din, nauuna ito. To emphasize na ang kapayapaan o ang sentro ng passage na ito is He Himself. Sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? So lahat ng mga blessings na ito ay galing sa Panginoon. Kasi yun yung Christ-centered. No, pag sinabi natin Christ-centered, yung preaching natin ay pwedeng tumuturo kay Jesus sa prophecy, pwedeng lumalarawan kay Jesus, pero pwede ring resulta ng ginawa ni Jesus. At yan ang ating makikita rito. He Himself is our peace. In the original Greek language, the word peace means, gaya ng alam na natin, kung yung maalala, ito sa gitna ng ating worship hall, Irene. Irene siguro ang pronunciation nito. Irene. That's peace or Irene sa atin ngayon, ano? Ibig sabihin nito, one, isa, quietness, rest, or peace. He is our rest. He is our quietness. The Lord Jesus Christ is our peace. For, so yun yung argument. Sundan natin, ano? Dahil ang Panginoong Jesus, siya ang ating kapayapaan. Okay? Tuloy natin.
who, that is again, Jesus, He Himself, Jesus, our peace, who has made us. Tayo na ngayon ito. And again here, kailangan natin makita yung background ng Hudyo at Hentil. For He, the Lord Jesus Christ, who has made us, tayo ngayon sa Efeso, Hudyo at Hentil, us, both, one. Peace, one. And has broken down. Paano nangyari ito? Paano nagkaroon ng kapayapaan? Bakit nagkaisa? He has broken down in His flesh by His death on the cross, by His redemption in the cross, has broken down. Ano yung sinira? Ano yung ibinagsak? Yung pader. The dividing wall of hostility. Grabe, inamin ni Pablo na yung mga Hudyo at mga Hentil, dati may pader ng alitan. Sabi ng iba, baka hinahango yan ni Pablo dun sa templo, na kung saan sa templo na yon, nakahiwala yung court of Gentiles, at para hindi sila makapasok, dun sa mga Hudyo lang ang pwedeng pumasok. Alam nyo ba, may pader talaga, literally, sabi nila. May pader, no? At yung pader na yan, mga 1.5 meters. So siguro hanggang liig ko yan. Imagine that. And it runs all across the temple na para bagang nakalagay doon. In fact, literally, nakalagay doon. Ang ganito. In Greek and Latin. No, in Greek and Latin, merong mga, kumbaga, di ba, minsan may nakalagay, post no bill here, or bawal pumarada rito, no parking. May pader, no? May mga pader, may mga ganyan minsan nakalagay. Pero yung pader nila nakalagay, throughout that wall, no foreigner is to enter. Foreigner, no? So, ibig sabihin, alien or, of course, Gentile. No foreigner is to enter within the railing and enclosure around the temple. Whoever is caught shall have himself to blame for his consequent death. Death. Isipin niyo yun? Wala kayong masisisi kung kayo ay patayin. Ayun ang nakalagay doon. In Greek and Latin. Kung isa kang Hentil. Remember, nung panahon na yon, occupied na sila ng mga Romano. Marami ng Hentil. Pupunta ka doon. Bigla mo makikita may ganon. Talagang hiwalay, literal. Hindi kayo pwede. Mga Hudyo lang ang pwede rito. So, pwedeng ganon. Baka ito'y hinango ni Pablo doon. Pero of course, yung kanyang talagang ibig sabihin, hindi lang yung literal na wall, kundi as a metaphor for the many laws. Mamaya, verse 15, yung susunod na talata, makikita natin yung commandment, the law of commandments, expressed in ordinances. So, ito yung mga inutos na mga seremonya sa Mosaic Code. Bawal kumain ng ganito, hindi pwede ang ganon. Sa araw na ito lang pwede natin gawin. Meron tayong mga kung ano-anong mga piyesta o kung ano-anong mga festivals. Ito yung mga bagay na hindi ginagawa. Kailangan tuli ang lahat ng lalaki. Hindi pwede ang hindi. So, ang daming mga regulasyon na naghihiwalay sa mga Hudyo. Kaya nga, nung panahon na yon, para sa mga Hudyo, ang tingin nila sa Hentil, aso. No? Ngayon kasi yung aso, nagbago na ang kahulugan. No, 'di ba ngayon yung aso sa mall, makikita mo na. No, meron dalang stroller, naglalakad, akala mo may baby, ingat na ingat ka. Nung makita mo, aso may lampin pa, no? So, medyo iba na ngayon. Pero nung panahon na yon, ang aso'y mababangis. At ang tingin nila ay maduming mga hayop ito. Yun ang tingin ng Hudyo sa Hentil. Siyempre, yung mga Hentil, ang tingin din nila sa mga Hudyo ay kaaway ng lipunan. Enemies of humanity. Kasi humihiwalay Parang sila lang. Parang tingin nila, mayabang naman yung mga yan. Parang sila lang. No? Kaya nga, di ba, meron tayong salitang yung parang mga salitang galing doon, na pagmamaliit hanggang ngayon sa mga Hudyo. And eventually, yung alitan na ito kumbaga, nag-culminate nung wasakin ng mga Hentil ang templo sa Jerusalem. 70 AD. Sinak nung mga Romano, nung Roman army, at totally winasak itong kanilang
sentro ng kanilang identity. Kanina yung identity topic natin sa Bible class. Ang identity nila ay nakasalig doon sa templo sa Jerusalem. By the flesh or in His flesh of the Lord Jesus Christ, winasak, giniba ang pader na ito. Verse 15, patuloy pang ipinaliwanag ni Pablo, ang paggiba sa pader na ito is by abolishing, tinanggal, winasak, yung mga law of commandments expressed in ordinances, and the word ordinances is the Greek word dogma. Di ba? Dogma, alam natin ngayon yan, no? Dogmatic, no? Mga mahilig sa batas, no? Masyadong maano sa batas, dogma, ordinances. So, winasak daw ito. At yun nga, ito yung alam na natin na mga religious ceremonies na inilatag nung panahon ni Moses. Now, again, hindi kasali rito yung moral law. No? Kasi yung moral law, kahit pa sa hardin ng halamanan, ayan na ang batas ng mga tao. So, hindi kasali rito yung moral law summarized in the Ten Commandments. Pero yung mga Mosaic law, religious law, ordinances, ang sabi rito, ito ay inabolish. That bakit ito inabolish? Bakit nawala na ito? Kasi nga, ang purpose ng mga ordinances, dogma na ito, ay para ituro na darating ang tagapagligtas. Hindi ito binigay para maligtas sila. O kaya para gamitin nila na pader sa mga di Kristiyano, kundi sana ang purpose sana nito para sila ay lalong tumingin sa darating tagapagligtas. Pero ang ginawa ng mga Hudyo, binaligtad nila. Mas pinahalagahan yung yung ordinances, ceremonial laws, over the moral law. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Hesus, di ba? Nalimutan nyo yung weightier matters of the law. Ginagawa nyo yung mga seremonya. But what about justice, mercy, yung mga bagay na mas mahalaga? So nabaligtad nila ito. Kaya nga nung dumating na ang Panginoon, wala nang kwenta lahat yan. Kasi andito na. Anino lang yan dumating na yung substance. Hindi na kailangan yung anino. Kasi kita na natin yung pinapaturuan. So, bakit? What's the reason? Verse 15, that He might create. Ando na naman, new creation. Grabe ito. Parang bumabalik sa Genesis. Kung paano gumawa ng langit, ng lupa, mga hayop, halaman, at lumalang ng tao, parang yun din ang kailangang kapangyarihan. Yung ganong power na lumalang. At sino naman ang nilalang nito? For Himself, or in Himself, one new man. Isa na lang. One. Instead or in place of the two. Dati, parang dalawa. Gentiles, Hudyo. Dalawa. Pero ngayon, kaya dumating ang Panginoon para pag-isahin ang mga taong dati ay may alitan, so making peace. Shalom, of course, sa Hebreo, peace, kapayapaan. Para magkaroon na naman ng kapayapaan. Irene sa Griego. Sabi nga ni Chrysostom, lalo pang uminam, lalo pang gumanda. Yung one new humanity na ito. Sabi ni Chrysostom, it is as though one took a statue of silver and a statue of lead, put them into a forge, and they came out a statue of gold. Naging ginto. Parang alchemy. Ang nangyari, Imagine yung silver, sabi ni Chrysostom, tapos yung isa lead, pinagsama, ginto ang lumabas. Of course, hindi mangyayari yon. Pero sabi niya, ganun kaganda, ang ginawa ng Panginoon. Kaya parang new creation ito. So anong application sa atin ito, mga kapatid? Baka isipin ng iba sa inyo, teka muna, bakit tayo masyadong gigil na gigil dito? Wala namang Hudyo at Hentil dito na ngayon, ewan ko, kung meron mang Hudyo rito, kahit isa, survey. Siguro wala, Lahat tayo rito ay mga Hentil. Pero sana alalahanin natin, bilang application ngayon sa ating iglesia, that only Christ can bring lasting and genuine peace and harmony
sa isang iglesyang kagaya natin. Only the Lord Jesus Christ can bring lasting and genuine peace and harmony. Now, sa mundong ito, gaya nakita natin kanina, people are longing for peace. Kaya nga may mga Global Peace Index. Kaya nga may mga united, again, that's the word, unity, one, United Nations, UN. Ay ang aspiration ng lahat ng ito ay magkaroon ng kapayapaan. Pero pag tumingin tayo sa mundo, anong makikita natin? Among nations, ay ngayon na lang, ang daming giyera. No? Meron pa mga iba na baka nalimutan na natin. No, alam ba nyo, noong 2011, naging independent country, yung South Sudan from Sudan. So magkaibang bansa yan. Ano? Dati Sudan, isa lang. Nagrebelde yung South Sudan, naging independent country na siya. 2011. Pero after 2 years, nag-awa yung presidente at vice president niya. Pinagbintangan ng presidente na nag-a-attempt mag-kudeta yung vice president, magkaibang tribo sila. No? Iba yung ethnicity nila. So ano nangyari? Walang tigil na giyera sa South Sudan. Civil war. At base dito sa isang article na ito from the BBC website, yung ethnic strife na ito resulted to almost 500,000 ang namatay dun sa South Sudan. 500,000. 2.5 million ang lumikas. Pumunta dun sa karatig ng mga bansa. I think Cameroon, yung isang bansa dun. Bakit? Kasi nga patayan ng patayan eh. Basta ikaw ay member ng isang tribo, papatayin ka ng kabilang tribo. No? It doesn't matter kung sino ka, kung kilala kita. Basta ikaw ay member nun, pwede kang atakihin. 2.5 million. Mga 10 million lang sila. Ibig sabihin, 1/4 of the population. Can you imagine kung mangyayari yun sa bansang kagaya natin? Yung kalunos-lunos na karanasan na ito. Nations are at war. Ngayon, even as we speak, patuloy ng kagkakagyera. Individuals, even tayo, kahit nga mga churches, sadly, at ito ang ating dapat pakaingatan, evangelical churches can be blindsided by our remaining sins. Nagulat ako sa isang essay ni Albert Mohler at nung co-author niya, si Matthew Hall, na na-publish sa Gospel Coalition, isang libro na review ito ng Gospel Coalition. Sabi ni Mohler and Hall, ang ganito, the Southern Baptist Convention, ginagalang natin si Al Mohler, one of the preachers we admire, we listen to him, president siya, by the way, na Southern Baptist Seminary, the largest, if not, one of the largest, if not the largest seminary in the whole of America. And the Southern Baptists are the most numerous Baptists of all. And perhaps the richest, napakayaman ito, napakarami, even sa ating bansa, maraming Southern Baptist. Pero anong sabi ni Mohler? The Southern Baptist Convention was not only founded by slave holders. Ito ay natatag dahil sa may mga alipin na mga so-called Kristiyano Baptist ito. Dahil sa North, gusto nang i-abolish ang slavery, yung mga taga-South, nagtayo ng sariling asosyon, kumbaga humiwalay. Sabi ni Al Mohler, it was founded by men who held to an ideology of racial superiority. Yung mga lalaki nagtatag nitong samahan na ito, naniniwala na mas superior ang puting kulay kaysa mga kagaya natin. Nakaiba ang kulay. Imagine that, no? And who, sabi pa ni Mohler, based that ideology, ito napakatindi, who based that ideology, pinaliguan, tinakpan yung kanilang ideolohiya na yon in scandalous theological argument. Grabe, no? Theological argument. Ibig sabihin, kinuha yung Bible at nagpakita ng mga verses na sinusuportahan na hindi pantay-pantay ang tao. At merong mga tao na superior, may mga lahi na mas mainam kaysa sa lahi sa ibang mga lahi. No? Can you imagine that? Ano? Even sila ngayon, mga Amerikano, shock na silang mga member ngayon ng convention na ito ay inaamin nila na nakakagulat. Bakit nagkaganon? No? At sana dito natin makita kung gaano tayo kadali
No, pag di tayo naging maingat, pwede tayong gumamit mismo ng Biblia para i-justify yung mga bagay na balang araw, in hindsight, when our children and grandchildren, God willing, existing pa ang TBC, Trinity Bible Church, will look back and say, yung mga founders ng ating iglesia, ay ito ang kanilang pinanindigan nung panahon na yon. Thank God na sila ngayon ay na-realize nilang mali ito at of course, na-correct na nila as far as we can tell. But my point simply being that nations, individuals, even churches can be blinded. At dahil dyan, imagine, mawala ang unity. Bawal ang itim sa iglesyang ito. No, bawal ang hindi kakulay natin sa iglesyang ito. Imagine, ganun ang kanilang paniniwala. Because diversity in a local church, and again, providentially, may pinakikinggan akong isang audiobook from 9 Marks naman to. Napakaganda nung first part. Ang sabi ng author, nalimutan ko yung author ng book na yon, that the diversity in the local church is a striking demonstration of the grace of God. Hindi ordinary ito na magkakasama-sama tayong ganito dito sa loob ng iglesia. Bakit? If you look at the world, sabi niya, at ito yung insight na kuha ko doon sa aklat na yon, kung tayo nagsasama-sama dito, dahil pare-pareho tayo, nasa ng biyaya. Sa mundo, natural lang yan. Halimbawa, sino rito ang mahilig sa basketball? Natural, basketball club sila. Sino mahilig magluto? Siguro cooking club. Diba? So, kung ano yung gusto natin, doon tayo magkakasama-sama. Mahilig magbisikleta, di, bicycle tayo? Club tayo. Pero, sa loob ng ating iglesia, merong bata at may matanda. Normally, di nagsasama yan. In fact, bidilang natin, I think we have 4 or 5 generations in this church. Normally, hindi yan nagsasama. No, iba-iba ang ating trabaho. Bakit merong banker na kakwentuhan ay isang teacher? Bakit ganun? No, bakit merong siguro mayaman, merong mahirap, and all points in between? Bakit merong introvert na kasamay extrovert sa loob ng ating iglesia? And as we pray in groups, we marvel na itong mga grupong ito ay hindi ordinarily magsasama-sama, and yet here we are. Here we are. At sana makita natin yung grace na yon. No, grabe. No? So hindi natin intensyon. And in fact, that's one of my fears. Nung bago pa ang church natin, na baka ma-perceive tayo from the outside, ay, yan naman church na yan. Ito lang yung mga pwede dyan. No, ito lang yung mga in dyan. Pag hindi ka ganito, hindi ka pwede dyan. Sana hindi ganun ang mangyayari sa atin. And I believe, hindi naman. So pangalagaan natin at mag-rejoice tayo. Pag meron tayong kinakausap sa church na medyo kakaiba sa atin in so many ways, and kung tayo'y nasa mundo, baka hindi natin normally makausap, ay yun ang kausapin natin. Para maramdaman natin yung ating pinag-aaralan, we are one. Isa tayo dahil sa kaligtasan. And therefore, kung ang ating iglesia ay narito tayo, purely from the human interest, common interest, wala ang biyaya. No? Kung lahat tayo rito, ganoon, pare-pareho, para tayong naka-uniform, walang biyaya. Pero kung magkakaiba tayo, kagaya ngayon, as I look from here to the middle, to my left side, at nakikita ko, iba-iba tayo, iba-iba yung trabaho, iba-iba yung edad natin, iba-iba yung interest natin. In fact, may mga panahon na maaari magkaiba talaga yung ating mga interest. And yet here we are. Here we are. At sana yan ang makita sa labas. Bakit sila nagtitipon-tipon doon? Kilala ko yun pero kilala ko rin yun. Parang hindi ko makita magsasama-sama yung mga yan. Pag ito ang nakita nila, then they can only explain what's happening dahil sa biyaya ng Diyos. At sana yan ang makita at panatiliin nating makita sa ating iglesia. And so, again, as we have noted, isa lang ang imperative. Remember, puro indicative.
Pero mahalaga yung indicative. Because the imperative also flows from the indicatives. You are one. You have peace. Therefore, anong imperative? Keep the peace. Keep the peace. No? Be united. Be harmonious. Avoid unnecessary disunity. Itong warning sa atin. Pagkat ito pala ang plano ng Diyos. Ito pala ang ginawa niya. At sa Bible talaga, napakalaki ng emphasis sa unity. If I may just say it again, napakalaki ng emphasis. Ito mismo yung gusto ng Panginoon na maipakita sa loob ng iglesia ang Hudyo at Hintil, mayaman at mahirap, bata o matanda, anuman ang ating gawain o trabaho, gustong ipakita ng Panginoon. Pag kayo'y iniligtas ko, pwede kayong magsama-sama ng merong kapayapaan, merong kagalakan. Hindi dahil sa common interest, because you are all one body of the Lord Jesus Christ. We'll more of that in Ephesians 4, of course, no? And so to go against the very design of God for the church, God will not take lightly. Hindi ito babaliwalain ng Panginoon kung kokontra tayo sa mismong disenyo niya sa kanyang iglesia. And so sana ma-realize natin, wow, we marvel, grabe pala ito, na magkakasama tayo rito as one body in Christ. But then, secondly, and just briefly, the foundation of that harmony. Ano ba yung foundation nito? Bakit ba nga? No, just for us to not to forget, napahapyawan na naman natin kanina. Pero sa verse 16 and following, nilinaw ni Pablo yan. So, and might, so ito yung dahilan, no? Bakit ang Panginoon in His flesh ay namatay sa krus ng Kalbaryo and might reconcile us. Ito, so parang reiteration lang, inulit lang, both to God, vertical, in one body, horizontal, through the cross, thereby killing the hostility. Kaya sabi ng iba, double reconciliation. First, to God, vertical, horizontal. Ngayon, naging isa tayo. Diba? Naging isa tayo at wala ng hostility. Wala na yung alitan, Hudyo ka man o Hintil. Sabi nga ni John Stott, commenting on Ephesians, God turned away His own wrath, and we, seeing His great love, turned away ours also. Yun. Yung poot ng Diyos na wala, nung makita natin dito, nawala rin yung poot natin sa isa't isa. Okay? So, ilang ibig sabihin nito? So, ano ang foundation? Through the cross. Ayun. Yun ang sentro nating, yun ang pundasyon. Kaya ito yung resulta ng ginawa ng Panginoong Jesus. In His flesh, previous verse, sa verse na to, through, nilinaw na, through the cross. No, yung mga alitan na mga ang hirap mawala, through the cross na wala. Verse 17, and He came. Now, sino yung He? Medyo ambiguous ito, hindi masyadong malinaw. Kaya even mga commentators, medyo nahirapan. And He, the Lord Jesus Christ, came and preached peace to you. Sabi niya, kailan yung ginawa ni Jesus? Hindi naman nagpunta ang Panginoon sa Efeso. Kaya malamang, ibig sabihin, through the apostles, di ba? Through the teachers, even through Paul, Jesus came and preached what? Peace. Again, kapayapaan. To you who were afar off, the Gentiles, dati malayo kayo, wala kayo sa, kumbaga, sa umbrella ng people of God, and peace again to those who were near. Yung mga Hudyo na malapit na sa Panginoon, nasa kanila yung Old Testament after all. And so, verse 18, lastly, for through Him, again, pansin nyo, through Christ, in His flesh, through the cross, and through Him, lahat ito dumadaan dahil sa biyaya ng Panginoon, Jesus. Through Him, we both, tayong dalawa na ngayon, Jew and Gentile, rich and poor, young and old, banker or teacher or engineer or employer or employee, tayo lahat ngayon, sabi ni Pablo, tayo ngayon have access, may access na tayo in one Spirit to the Father. In one Spirit, may access na. Ano ba yung access na yun? Of course, kaya immediately maiisip natin, prayer. Di ba? Kasi ngayon, bukas na, sa Hebrews, sinabi ng writer,
na ngayon we come to the throne of grace, di ba? Freely, boldly. And so may access tayo ngayon, although malawak yung access na yan, hindi lang naman prayer, but lahat ng mga biyaya, pero prayer perhaps is the most, kaagad, maisip natin. At ang maganda dito, sa prayer na ito, we both have access. Ibig sabihin, sa prayer, magkasama na yung Hudyo at Hentil. Di ba dati may bakod? Do not enter. Enter at your own risk. You can be killed. Essentially, yun ang sinasabi, no? Don't enter or else you will be killed. Pero ngayon, nawala na yung pader, magkasama na. Kaya napakaganda nga nung ating mga prayer meeting, Wednesday, prayer groups, nandiyan tayo, tumpok tayo dyan, babae, lalaki, bata, matanda, iba-ibang grupo tayo, pero iba-iba yung ating mga backgrounds. And yet we all bow down and pray. And notice the Trinitarian aspect through Him, in one Spirit to the Father. Grabe yung Trinity, ano? Kitang-kita natin. Kasi ang Trinity is not really proven in the Bible. It's basically assumed. No? Walang apologetic proof na pinakita sa Bible. Ito, Trinity, paniwalaan nyo. Kundi in-assume all throughout. Kumbaga, it's the bedrock. No, it's the very foundation ng New Testament and even Old, as if we look back. And so, ang application sa atin, mga kapatid, well, let's realize that peace with God, vertical, is essential for peace among people, horizontal. Napakahalaga nung payapa muna tayo sa Diyos bago magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yun kasi yung talagang foundation. Alam mo si Erasmus na nakalaban ni Martin Luther. You remember that, yung debate nila, bandage of the will, free will versus total depravity. Si Erasmus may sinulat din na isang libro other than yung kanyang polemic or aklat against free will or for free will. Sumulat din siya ng isang aklat na entitled Complaint of Peace. Ang reklamo ng kapayapaan, ang title ng book niya. At sa aklat niya na to, yung peace, ginawa niyang parang tao. Yung taong nagdireklamo. So parang nagdireklamo yung kapayapaan. Ano yung nagdireklamo ng kapayapaan? Walang tigil na giyera sa Europa. Walang tigil na giyera sa Europa. So noon pa lang, and for the entire history of humankind, maya't maya nagkakagiyera. Walang kapayapaan. So what is missing? Bakit kahit may United Nations, kahit may Global Peace Index, people are aspiring for peace? Anong kulang? Kasi ang tingin nila horizontal lang. No, they're merely trying to establish peace between. Dito pa masama yun. We have to be peacemakers. Okay lang yan. Kung may nag-aaway, pagkasunduin natin. Pero what I'm saying is, ultimately, hindi ma-achieve talaga. No, now, I'm not saying wag tayo mag-try. We have to try. We have to be peacemakers. Kailangan natin hanggat maaari, hindi magkagulo. Pero, ultimately, hindi natin kayang perfectly ma-attain ito. Bakit? Ang kulang sa kanilang attempt, as you know, walang vertical component. Walang peace with God. So, paano magkakaroon ng peace among humanity? Kulang, no kulang. At tayo lang ang may hawak nitong complete formula for peace. Kaya sana, mga kapatid, let's preach the gospel. Yan ang ating tungkulin. In a world rocked by disorder, disunity, even war, our main contribution, dalhin ang gospel sa kanila upang makilala nila ang Panginoong Jesus, makakilala sila at yumukod sa ating Panginoong Jesus. And so kung may kinakausap tayo rito, baka wala kang kapayapaan. Maaring inner peace, wala kang peace sa iyong puso. Maaring meron kang external, kawalan ng peace sa iyong kaugnayan sa kapwa-tao. Sana ma-realize mo, kung ikaw ay bisita ngayon, di ka pakasanib sa iglesyang ito, sana makita mo, ang makakapagbigay lang ng kapayapaan ay walang iba, una sa lahat, kundi makilala mo si Jesus, yumukod ka sa harapan niya, kilalanin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At ganun din sa atin namang mananampalataya. Nawa, ating ma-realize, the best antidote para hindi magkagulo ang church, hindi tayo magkawatak-watak, andito, that we appreciate our peace with God, first of all. Mag-enjoy tayo, mahumanga tayo,
magpasalamat tayo. If you're a very thankful person, kung tayo mapagpasalamat, ina-appreciate natin ang kaligtasan nating natanggap, hindi tayo makikipag-away basta-basta. Because we realize, lahat tayo itinubos ng Panginoon at namatay si Jesus para sa ating lahat. And so in summary, nakita natin, because of the blood of the Lord, because of His sacrifice on the cross, we have peace with God and peace with each other. Ito ang mga indicatives that should drive our imperatives. Alam nyo, sa isang bayan sa Amerika, sa California, nangyari ito. One time, ay merong isang grupo ng mga kalalakihan. At ang mga kalalakihan ito yung naging mananampalataya. Dati silang mga drug addict, dati silang mga gang members, siguro mga rival gang members sila. Pero dahil sa ministry, nung tinatawag na Victory Outreach Church, hindi yung Victory dito sa Pilipinas, kundi yung Victory Outreach Church sa Amerika, na ang ministry ay sa mga gang members, talagang mga violenting tao ito, binabahagihan nila ng salita ng Panginoon. So itong mga naligtas, one time, parang kumbaga tract distribution, pagtatanglaw kung sa atin, didistribute sila, evangelize. Pero habang nag-i-evangelize silang ganito, biglang ito na yung mga pulis, Mga pulis, siguro may nag-report. Meron mga naglalakad doon sa aming neighborhood, para mukhang gang members puro tato, puro lalaki ng katawan. So, inakost sila, o pinigil sila ng pulis. Anong ginagawa nyo rito? Well, eventually, nasabi nila, hindi, kami mga mananampalataya, member kami nitong church, nagdidistribute kami ng ebanghelyo. At dahil dito, nagulat din yung mga pulis, at lalo na, nung sinabi ng isang kasama, na dating gang member, sabi nila sa mga pulis, can we pray for you? Can we pray for you? Sabi naman ng mga pulis, sige. So, ang ginawa nitong gang member na ito, pinag-pray niya right there and then sa karsada nung magkaharap sila. At ang sabi niya, siguro summary na ito, ayon sa account, keep using them, the police, to model peace, model justice, to model love. Sabi nung kabataan, nananalangin. At nagpasalamat sila sa Diyos na nagpadala ng ganitong mga police, mga compassionate, and of course, strong police officers para panatiliin yung peace and order sa kanilang lipunan. And so sabi nung isang kasama doon, it was an amazing moment. Afterwards, the officers thanked us and they let us continue and they went on their way. What a blessing, mga kapatid. Rival gang members, drug addicts, dati halos magpatayan sila. Ngayon, dalang ebanghelyo at binabahagi ito sa komunidad. Mga pulis na siyempre kalaban din dati ng mga gang members, ngayon ipinapanalangin nila. Hindi ito mangyayari through human power or kumbaga sa kapangyarihan ng tao. Ito yung mangyayari lamang kung ang mga tao ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus. And sana mag-rejoice tayo sa blessings na ito. Palagi nating makita, why are we here? People of different backgrounds, different interests, na magkakaiba tayo. Hindi ito dapat ikabahala. Dapat tayong magalak at magpasalamat. Thank you, Lord, na ang ating iglesia ay may mga taong nanggaling sa iba't ibang lugar, iba't ibang background, iba-iba ang mga interest, because there's only one reason why we are here. Because of the salvation. Because of the cross, the flesh of the Lord Jesus sacrificed para sa atin. Nawa, ipagpasalamat natin at panatilihin natin ang kapayapaan at pagkakaisa na ating ini-enjoy sa ating iglesia. Praise Him. Manalangin tayo, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, kami humahanga na kami, bagamat iba't iba ang aming mga backgrounds, mga pinanggalingan, iba-iba ang aming mga interest, dinala niyo po kami dito sa Trinity Bible Church. And there's only one reason kung bakit nangyari ito, dahil lahat kami ay nakaranas ng kaligtasan at umiibig sa aming Panginoong Jesus. Salamat sa mga biyayang ito. Kayo magpala na nalalabi pa ng araw na ito ng pagsamba sa pangalan po lamang ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Amen.